Presidente Marcos Jr., yung gulo sa Senado, ikaw nagsimula niyan eh. Sinimulan mong lahat yan nung pumayag ka na ipa-impeach si Inday Sara. Dinagdagan mo yan nung pinatapon mo si Presidente Duterte. Sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat daw ay maging maayos muna yung sigalot sa liderato ng Senado bago siya magpatawag ng isang special session. Kung matatandaan po natin ay naging usap-usapan din ito para talakayin yung mga nakabingbing panukalang batas. Ayon ulit kay Palace Press Officer Claire Castro, masasayang lamang daw yung layunin ng special session kung magpapatuloy pa rin daw yung hindi pagkakaunawaan ng mga senador. Binigyan din niya na para sa kapakanan ng taong bayan ang special session at hindi para sa pansariling interes o ambisyon ng mga mambabata. Sinimok din niya yung mga senador na ito nga, unahin daw muna ang interes ng publiko at ayusin muna ang kanilang mga alitan. So, ano po masasabi niyo dito, Attorney Sal, na dapat... Unang-una, Presidente Marcos Jr., yung gulo sa Senado, ikaw nagsimula niyan eh. Sinimulan mong lahat yan nung pumayag ka na ipa-impeach si Inday Sara. Dinagdagan mo yan nung pinatapon mo si Presidente Duterte. Pangatlo, yung mga sa zona mo na mahiya naman kayo na panlilin lang sapagkat ikaw ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon na nakawin ang pera ng bayan sapagkat yung budget na ginawa mo, binago ng mga kalyado mo, ibinalik sa'yo, pinirmahan mo pa. Kaya wala kang karapatan na magsabi na intindi nyo unang-una, gaya na sinabi ko kanina, kalimutan nyo muna yung mga session, pumunta kayo Mr. President sa Mindanao, sa pinangyarihan ng earthquake, dapat immediately nga nandun ka. Nasaan ka ba noon? Nasa Japan ka ba noon? Wala ka na naman yata sa Japan. Dapat nag-charter ka na kagad. O sumakay ka din dyan sa kahit anong eroplano. Kasi si Presidente Duterte noon, kung matatanda mo, noong nagkaroon ng dilubyo dyan sa Tacloban, Yes. mayor pa lang siya, nauna pa siya nagpunta ron. Walang pasabi, nakita na lang natin, nalaman na lang natin, umiiyak siya doon. At gumawa na siya, may mga dala na siyang ayuda. Kaya, lalo pa nung naging presidente siya. Basta merong gulo, nandun kagad siya. May sakuna. Hindi ba? Ikaw hindi eh. Puro salita, puro propaganda, puro paninira. Yan ang problema sa inyo. Ayan nga, Attorney Sal. May isa pang issue, Attorney Sal, regarding naman sa Senado pa rin. Opisyal nang inilathala ng Senado yung binagong rules on procedure on impeachment trial sa pamamagitan ng Senate Resolution number 48. Sa ilalim ng bagong patakaran, maaari nang pumili ang Senado ng ibang senador bilang presiding officer ng impeachment court. At sa pamamagitan ng majority vote, sa halip na otomatikong yung Senate President yung mamuno. Nananatili naman ang Chief Justice ang mamumuno kung ang Pangulo mismo ng Pilipinas yung nililitis. Ayon sa ulat, agad nang naging epekto itong pagbabago matapos mailathala sa pahayagan at posibleng alisin nito yung procedural hurdle para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. What's your take on this, Attorney? Kalokohan yan, mga rules na yan. Alam nyo, kung gusto nyo walang gulo, unang-una, tapusin nyo muna yung gulo para malaman natin kung sino talaga ang dapat na Senate President. Dahil kung ako tatanungin nyo, nilabag nila yung saligang batas. Pero hindi sa akin yon. Ang Supreme Court dapat ang magbigay ng final na desisyon dyan. Pangalawa, kung worry naman kayo na baka ang presiding officer hindi abogado at hindi marunong sa mga reglamento, simple lang yan eh. Di amendo niyo yung rules nyo, kumuha kayo ng isang justice ng Korte Suprema o justice ng isang Court of Appeals o ng isang Ligang Bayan o gawin yung presiding officer. Anyway, impeachment trial, hindi naman matagal yan. Para abogado nagbe-preside. O kaya naman, butuhan nyo kung sino yung abogado dyan sa inyo. Yung hindi, ang problema kasi, puro partidista eh. Pero kung tagalabas, kaya nga sa ligang batas natin, pag ang presidente ng bansa ang ini-impeach, Chief Justice ng Korte Suprema, kasi nga, objective siya. Hindi siya politiko eh.
Kaya dyan din, dahil politika itong ginawang impeachment kay Inday Sara, gumawa ka ng sa labas ng Senado, gumawa ka ng justice ng Korte Suprema. Hmm. Walang gulo. Ayan. Ayan, maraming salamat po Attorney Sal. Sa iba pang balita, iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na kailangan magsumite ng sariling salaysay ang 18 dating sundalo kung nais nilang mag-tell-all sa flood control scandal. Si Margot Gonzalez sa balita. Sa kumpirmasyon ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, nakatakda ng humarap sa tanggapan ang tinaguriang Brave 18 ngayong buwan para sa investigasyon kaugnay ng kanilang isiniwalat na umano'y maleta delivery scheme. Nakaschedule ang kanilang pagharap sa Ombudsman sa June 11, 15 at June 16. Bago ito, tuloy-tuloy rin ang sinasagawang panayam ng tanggapan sa mga miyembro ng Brave 18. Ayon kay Atty. Levito Baligod, Legal Counsel ng Brave 18, handa ang mga dating sundalo na mag-tell-all sa Office of the Ombudsman. Ibibigay din nila ang lahat ng video at larawan na magsisilbing ebidensya kaugnay ng kanilang aligasyon sa umano'y maleta delivery. Ayon kay Clavano, ang magiging resulta ng investigasyon ay ibabatay sa mga ebidensya. Pero sa isang mensahe, muling iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na kailang makapagsumite ng sariling salaysay ang mga dating sundalo. Ito ay kung nais nilang ganap na isiwalat ang lahat ng kanilang nalalaman sa umano'y anomalya. Wala namang tugon dito ang kampo ni Atty. Baligod. Matatandaan na joint affidavit ang isinumite ng mga dating sundalo noong Pebrero kung saan idinawit nila si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno sa umano'y maleta delivery scam. Samantalang wala namang magagawa ang kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. matapos muling humirit ng extension ang Sandigan Bayan 3rd Division sa pagpapalabas ng desisyon sa petition for bail. Matatandaan na noong May 6 ay unang inasahang ilalabas ang desisyon ng korte. Ngunit humiling ito ng 30 araw na extension. Muling humirit ang panibagong extension kamakailan. Ipinag-utos naman ng korte sa testigong si DPWH Information Management Service Director Ralph Kawaling na isumite ang audit log ng project and contract management application na ginagamit bilang monitoring system ng ahensya sa mga proyekto. Ito'y matapos niyang sabihin na may audit log ang naturang aplikasyon na maaring magpakita kung sino ang gumagawa ng pagbabago sa project data. Wala namang isinagawang cross-examination ng depensa sa testigo at nagkaroon lamang ng stipulation kasamang prosecution kung saan napagkasundoan ng magkabilang panig na walang personal knowledge ang witness sa mga akusasyon laban sa mga akusado. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano pong masasabi ninyo sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla? Hindi ko maintindihan. Practicing lawyer ka ba? Naging practicing lawyer ka ba? Ano ba kaiba ng affidavit na ginawa? May affidavit na nga sila. Bakit kailangan mo pang isa-isahin? Joint na nga eh. At bawat isa sa kanila, doon tinitingnan mo affidavit, may mga salaysay. Ganon din yon. Ang kailangan lang, kala ko ba naisumite na ba yan sa ombudsman? Pag sinumite sa inyo, gawan nyo na ng investigasyon. Karoon na kayo ng preliminary investigation. Ganon lang kasimple ka. No? Ayaw ko ba? Para akong isang magulang na merong mga bata na Pasaway. magugulo, na mga pasaway. Gusto mong paluin ng sinturon eh.